Magandang araw pong muli mga kaibigan at muli po nandito tayo sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong mga pangyayari doon sa naging pagdinig sa proposed budget ng UBP ni Inday Sara, yung ating Vice President. Ito pong si Benny Abante. Ito po ay isang bishop sa Maynila at kongresista din po sa Maynila. Siya po ngayon ang chair ng House Committee on Human Rights. Mapupuna po natin noong hearing. Ang tao na ito ay parang sanggano kung magtanong at kung bastos-bastosin ang ating Vice President ay ganun-ganun na lang. Pero ang tao pala na ito ay natatakot dahil baka raw si Sara ay maging presidente sa darating na 2028 at baka raw po siya ay balikan. So, ito pong ganitong klase ng opisyal ng gobyerno. Iba po ang direksyon ng kanyang pag-iisip. Hindi po siya naka-align doon sa kanyang posisyon na maglingkod sa gobyerno. Kundi naka-align po siya doon sa posisyon na mapigilan yung mga Duterte na makabalik sa eleksyon at maging presidente sa 2028. Sapagkat pag nangyari po yan, malaki na naman ang kanilang magiging problema. Kasi po nung nagdaang administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, medyo kontrolado po talaga yung lahat ng galaw sa Kongreso at lalo na yung mga korupsyon. Tingnan din po natin itong si representative na si si Stella Kimbo. Ito po, panoodin po natin sandali itong eksena ni Stella Kimbo noong kasagsagan ng discussion doon sa proposed budget ng Office of the Vice President. Ito po yung merong we stick to the plan at nahuli ni Inday yung kanilang mga script. I ruled that we stick to our plan. We stick to our plan. So, hayan po si Stella Kimbo. Kung tutuusin po, itong si Stella Kimbo, si Swansing na mayroon pang presentation, si Joel Chua ng Maynila, si Dan Fernandez ng Laguna Bayan, at saka yung si Luistro. Ang alam ko 47 sila. Ang intention po talaga nila is mapigilan si Sara na magkaroon ng budget. Kasi po ang mangyayari po kung hindi magkakaroon ng budget ang Office of the Vice President at masisiro ang kanyang opisina, magiging limitado po talaga ang galaw niya. Unang-una, hindi niya magagawa yung mga dapat gawin ng Office of the Vice President, lalo na yung mga pagtulong, yung mga kailangan niyang kumilos para bigyan ng ayuda o tulong yung mga nasasalanta ng kalamidad, ng baha, ng bagyo, o yung mga magkakasakit na mga kailangan ng tulong ng Office of the Vice President, lalo na po yung doon sa mga burial, doon sa mga pagpapalibing, yung mga simpleng magiging tulong sa edukasyon at doon sa iba pang bagay na kakailanganin ng ang serbisyo ng Office of the Vice President. Talaga pong magkakaroon ng problema. Kung may magagawa man si Inday, si VP, magiging limitado. At sasamantalahin po nila yan kasi sa darating na midterm election,
pwede nilang magamit na naging pabaya o walang ginawa yung Office of the Vice President at hindi naging produktibo o epektibo yung kanyang panunungkulan. At pag nangyari po yan, sasamantalahin ng mga i-endorso nilang kandidato at magkakaroon talaga ng problema yung Office of the Vice President. Pero ito po ay isang malaking hamon kasi doon kanina sa Liwasang Bonifacio, willing po yung mga tao na tulungan si Inday na mabigyan ng pondo o mabigyan ng pondo yung ating Vice Presidente. Ngayon, balikan po natin itong si Kimbo at saka itong si Abante at saka yung iba pang kongresista na ang gusto ay masiro o mawala ng budget yung ating Vice. Unang-una po, ang layunin ng mga taong ito, itong 47 kongresista, hindi ko na matandaan yung iba sa dami nila. Pero pamilyar na pamilyar itong si Abante, si Luistro, si Stella Kimbo, si Swan Singh, si Joel Chua, si Kung Hoon, meron pang hindi ko na masyadong maalala pero ang ideya po talaga nila ay lumpuhin o pilayin ang Vice President para magkaroon sila ng pagkakataong ibagsak ang mga Duterte at mapalusot nila yung kanilang mga napipisil na mga kandidato sa darating na 2025 election. At sa ngayon po kasi kailangan nilang gawin yan kasi nakikita nila kumikilos yung Vice President at talagang sinasalungat yung hindi magandang ginagawa ng gobyerno. At sa totoo lang po, napakalakas ng hatak ni Inday sa mga tao at napakarami ng naniniwala sa kanya. So, yan po yung isang dahilan. At unang-una, ang isa pang intensyon ng mga tao na ito ay manatili sa pwesto ng matagal na panahon at magawa yung mga pagnanakaw at pagsasamantala doon sa pundo ng gobyerno. Sa totoo lang po, yan yung isa nilang hangarin. Kasi hanggat, sabi nga ni Risa Ontiveros, hanggat may Duterte daw na nakaupo sa gobyerno, ay napakalaki ng tsansang makabalik ang mga Duterte sa gobyerno. Kasi po kung magkakatotoo yung sinasabi ni Sal Panelo na kakandidato uli si Rodrigo Duterte bilang pangalawang pangulo at magiging vice ni Inday Sara, medyo malaking dagok talaga sa administrasyong Marcos. At kung atin pong makikita, lahat ng paghahanda ng administrasyong Marcos ay ginagawa nila. Yung ginagawa nila ngayong panggigipit sa KOGC, bahagi po yan ng plano. At yung pamimigay ng ayuda at pagkukunwaring tulong dun sa mga nasasalanta at kahit na hindi nasalanta, yan po ay parte lahat ng plano. Kaya nga po, ganito na lang ang galit itong mga kongresista sa naging hearing sa pagdinig doon sa budget ng pangalawang pangulo, dahil nagmukha po talaga silang mga engot at mga kinder na nililikturan ni BP Sara. Nakalimutan po kasi nila na ang kanilang kinokorner at kanilang pinipilit na itulak sa hindi magandang direksyon ay isang matinik na abogado. At nakalimutan nilang matala si Inday, si BP Sara sa mga maliliit na detalye at mga salitang binibitawan nila. Kaya nga po, ang nangyari, na-corner silang lahat at nahuli ni BP Sara na scripted yung lahat ng ginagawa nila at meron talaga silang guidelines at direksyon na dapat ay puntahan. Pero nagkamali po sila. Sila po ang naipos ni Sara, ni BP Sara, na mahulog sa kanyang bitag at
masermo ng isa-isa. At na matatawa nga po kayo kasi yung ibang kongresista parang mga basang sisiw na hindi malaman kung paano ipapaliwanag yung kanilang mga side matapos na sila ay masermonan at mapagsabihan ni Inday. At isa pa pong napakasakit na sinabi ni Inday sa Kongreso at por delikadesa sana talaga ay yung tungkol kay Franz Castro na hinahayaan pa nilang makaupo sa Kongreso at makasali doon sa mga talakayan, lalong-lalo na sa mga kritikal na bagay. Samantalang itong si Castro po, Franz Castro, ay isang sentensyadong kriminal. Ang kanya pong kaso ay child abuse na may 6 na taong pagkakakulong. So yan po ay isang napakalaking dagok doon sa pamamahala o pamunuan ng Kongreso. Kung bakit pinapayagan nilang ang ganyang mga bagay, ang ganyang mga tao ay makisali pa doon sa mga talakayan at pinahayaan pa nilang patuloy na magsalita. Samantalang kung tutuusin ay dapat inalis na nila sa Kongreso. Matatandaan po natin noong si Tebes ay napakadali nilang gawa ng resolusyon. Pero noong si Franz Castro na palibhas ay kakampi nila at isa sa mga nagsusulong na mawala ng budget ang Vice President ay parang tuwang-tuwa pa sila at hinahayaan nilang makapagsalita pa sa Kongreso. Kaya nga po sa ngayon, ang tingin ng mga tao sa Kongreso ay parang isang sabungan na lang na lahat ay pwede basta may daladala kang manok. So hanggang dito na lamang po muli at maraming salamat po. Pakiusap na lang po, paki-like and subscribe na lamang po muli. Maraming salamat po.